Manalangin po tayo. Panginoong Hesus, muli kaming lumalapit. Nagpapakumbaba sa inyo pong harapan sa mga oras na ito. Dalangin namin, Lord, na patuloy nga na mangusap ka sa amin individually, personally, O Father God. At kung kami po man ay may kabigatan na dinadala, Panginoon, sa oras na ito, dalangin ko nga na patuloy po kaming samahan, katagpuin, Lord, ma-empower kami, ma-encourage kami ng mga salita na amin pong mapapakinggan. Sa inyo, Lord, ang papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating pong topic tonight, God is holy, and because the Lord is holy, we worship Him. Ang ating pong mga text kukuhanin natin sa Isaiah chapter 6 verses 1 to 8 and 1 Peter chapter 1 verses 15 to 16 with emphasis on Isaiah chapter 6 verse 3. Sabi po dito ng Isaiah chapter 6 verse 3, Holy, holy, holy is the Lord Almighty. The whole earth is full of His glory. Sa Tagalog, sinasabi nila sa isa't isa ang ganito, banal, banal, banal si Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Ang buong daigdig ay puspos ng kanyang kaluwalhatian. Yan, yung verse na ito po ay nakita through a vision ni Prophet Isaiah at yung nagsasalita dito na banal, banal, banal si Yahweh na makapangyarihan sa lahat, yung mga seraphim, mga angel of the Lord. So they worship ang ating Panginoon, sinasabi nila na puspos ang kanyang kaluwalhatian. At sinasabi rin po sa atin sa 1 Peter chapter 1 verses 15 to 16, be holy because I am holy. 'Di ba kanina pinakita natin ano ba yung attribute, ano bang character ng Panginoon? He is holy. And because the Lord is holy, tayo din, sinasabi dito ng verse, dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal, sa ating lahat. Amen. Dapat din kayong magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa. Sapagkat nasa sulat, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Amen. So being Christians, syempre dahil ang Diyos natin pinaglilingkuran ay holy, bagamat nung tinanggap na po natin siya na Panginoon, tagapagligtas ng buhay natin, naging banal na rin po tayo, napatawad tayo sa ating mga kasalanan. Pero since tayo po ay narito pa sa earth, 'di ba, meron po tayong body, meron po tayong soul, nagkakamali at nagkakamali pa rin po tayo. Kaya ang instruction sa atin, patuloy po tayong magpakabanal sa lahat ng ating ginagawa. Ito man po ay sa pag-aral natin, 'di ba, sa trabaho natin, sa pamilya po natin, 'di ba? In everything that we do, sabi ng Lord, be holy because I am holy. Ang holiness ni God ay hindi lang isang attribute. Ito yung kanyang very nature. 'Di ba? Ibig sabihin siya ay set apart, pure at walang bahid ng kasalanan. Tayo kasi, tendency natin kahit napilitin natin na magpakabait, magpakabuti, 'di ba? Magkakamali at magkakasala pa rin po tayo. Pero nature talaga ng Lord na holy siya. Tayo nature natin na magkamali. Sinful kasi ang nature natin nung pumasok yung kasalanan po sa atin. Kaya nga when we go to heaven, bibigyan tayo ng glorified body ng Lord para maging holy din tayo. Katulad ng Lord. Ang Lord natin syempre set apart, pure, walang bahid ng kasalanan. At dahil siya ay perfectly holy, tayo bilang kanyang mga anak ay tinatawag na mag-worship sa kanya with reverence, may paggalang, may pagrespeto, at syempre mamuhay ng buhay na pleasing sa Kanya. Worshipping the Lord is lifestyle. Hindi po ito yung aawit tayo kay Lord every Sunday, 'di ba? Tuwing prayer po natin, tayo po ay mag-worship, singing songs to God, kundi yung buhay mismo natin is a lifestyle po natin na we worship the Lord sa through our lives. Sa New Covenant of Grace, hindi ito tungkol sa ating sariling kakayanan, kundi saan? Sa transforming power ni Christ sa atin. 'Di ba? Kahit na minsan pilitin talaga natin or gustuhin natin gumawa ng mabuti, minsan nagagawa pa rin natin yung mali, 'di ba? Marami nga nagko-confess sa akin, nagpapa-pray na they are trying naman talaga to get rid kung ano man yung addiction na meron sila. Pero hindi talaga natin kaya in our physical. Kaya kailangan natin ng grace ng Lord. Kailangan natin ng biyaya ng Diyos. Kailangan natin ng tulong ng banal na Espiritu. Kasi ang Panginoon ang siyang magta-transform po sa atin. Hindi ang trabaho ng tao, hindi ang trabaho ng simbahan, ng pastor, kundi that is the work of the Holy Spirit. Si Jesus Christ mismo yung kikilos sa buhay natin para maging Christ-like po tayo. Sa Isaiah chapter 6 verses 1 to 8, nagkaroon ng vision ng throne room of God.
Yan, nakita ni Isaiah ang holiness ng Diyos at naramdaman ang kanyang unworthiness. Dahil nakita niya yung glory ng Lord, sabi niya marumi yung kanyang labi, 'di ba? Makasalanan siya, hindi siya karapat-dapat. Pero sa pamamagitan ng cleansing ng coal, siya ay naging handa sa calling ng Diyos. Makita mo dito, na-realize niya na hindi siya worthy kasi nga makasalanan siya, hindi siya karapat-dapat. Pero sinong naglinis kay Isaiah? It was the Lord, 'di ba? Siya yung para maging handa siya sa calling ng Diyos. Ganon din tayo. For us to be set apart, for us to be ready for the calling of God, ang Panginoon din yung maglilinis po sa atin. Sa 1 Peter chapter 1 verse 15 to 16 naman, si Peter ay sumulat sa mga believers na scattered kasi dumadami na yung Kristyano during that time, 'di ba? Pinipreach yung salita ng Diyos even to the Gentile nations. He reminded them na kahit nasa trials sila, they are called to live holy lives dahil siya ay set apart kay Christ. Diba? It's also a reminder to us na kahit yung surrounding natin may chaos talaga, 'di ba? Kita natin ang daming violence, may graft and corruption, 'di ba? Yung talaga nakikita natin, pero dapat we are set apart. No, piliin pa rin natin na gawin yung tama, yung karapat dapat sang-ayon sa sinasabi ng Diyos sa kalooban ng Panginoon. Sa Old Covenant, holiness ay strict separation at ritual purity. May ganon, may consecration, talagang kailangang wag mo tong gagawin, 'di ba? May ritual silang ginagawa for you to be pure. Sa ating covenant ngayon, sa New Covenant, holiness ay Christ-likeness. Hindi dahil sa ating gawa, kundi dahil sa finished work ni Jesus. Dahil alam mo na napagtagumpayan ni Jesus ang sanlibutan, tayo din ay mananagumpay. Napagtagumpayan ni Jesus ang kasalanan, nagapi niya, even ang kamatayan, ganun din tayo. So yun po yung yun po yung sinusundan natin na paniniwala. Kaya we can do that by the grace of the Lord. Kasi nasa atin na yung mind of Christ. Because God is perfectly holy, we His people are called to worship Him, again with reverence, and pursue a life of holiness. The keyword is pursue. 'Di ba? Na kahit na minsan magkamali ka, i-pursue mo pa rin na makabalik sa Panginoon. I-pursue mo pa rin na by the grace of God, mabago ka at makasunod ka sa kalooban ng Lord. Tatlong bagay ang gusto ko pong iwanan sa atin tonight. Number one, God's holiness reveals our need for grace. 'Di ba? Yun yung na-felt na Isaiah. Imagine prophet of God. Sabi na, woe to me, I am ruined. Sabi ng Isaiah chapter 6 verse 5. Sinabi ko, kawawa ako sapagkat ako ay isang makasalanan at mula sa isang lahing makasalanan. Mapapahamak ako sapagkat nakita kong hari si Yahweh ang makapangyarihan sa lahat. We cannot contain kasi the holiness of God. Kaya wala pa talagang nakita ang Panginoon ng face to face kasi mamamatay po tayo. Kailangan glorious body rin po tayo para hindi po tayo mamatay kasi hindi natin kaya yung holiness ng Panginoon. And because the Lord is holy, nare-realize mo na kailangan ko palang biyaya ng Diyos. Kailangan ko pala ang Panginoon. 'Di ba? Yun po yung nire-reveal sa atin nito ng pagiging banal ng Lord. Dahil banal ang Lord, kailangan natin yung grace niya. Kasi hindi naman natin siya kayang pantayan, 'di ba? Hindi natin kayang sundan yung holiness ng Panginoon. Si Paul sa Romans chapter 7, nakita niya ang kanyang weakness. Pero sa grace ni Christ, siya ay pinalaya. Sabi dito sa Romans 7:21 to 25. Ganda ng sinabi niya dito. At minsan, ito rin yung sinasabi natin. Itong natuklasan ko, sabi ni Pablo imagine Apostle of God. Sinulat niya yung 1/3 of the New Testament. Pero sabi niya, kapag nais kong gumawa ng mabuti, ang masama ay malapit sa akin. Sa kaibuturan ng aking puso, ako'y nalulugod sa kautusan ng Diyos. Ngunit may ibang kapangyarihan sa mga bahagi ng aking katawan na salungat sa tuntunin ng aking isip. Binibihag ako ng kapangyarihang ito sa kasalanang naninirahan sa aking katawan. Kay saklap ng aking kalagayan, sino ang magliligtas sa akin mula sa katawang ito na nagdadala sa akin sa kamatayan? Wala nang iba pa kundi ang Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon. Salamat sa Kanya.
Ito nga ang kalagayan ko. Sa pamamagitan ng aking isip, pinaglilingkuran ko ang kautusan ng Diyos. Ngunit sa pamamagitan ng aking katawang makasalanan ay pinaglilingkuran ko ang tuntunin ng kasalanan. So dito, na-realize din talaga ni Paul na hindi niya pala kaya, na kahit na ginagawa niya or gusto niya gawin yung mabuti, pero nagagawa niya pa rin yung hindi tama. Kaya kailangan niya ng biyaya ng Diyos. Kailangan na yung grace ng Lord, yung tulong ng Panginoon. So ganun ka din kapatid. Every time na nagpo-fall tayo into sin, into temptation, dapat inaamin mo, kino-confess mo sa Panginoon and telling Him kailangan mo yung grace niya para mapagtagumpayan mo kung ano man yung pinagdadaanan mo, di ba? We needed the grace of the Lord. Kapag nakikita natin ang holiness ni God, nare-realize natin na hindi sapat ang ating righteousness. Kailangan natin ng grace ni Christ, di ba? Kasi alam natin na pride po yun, na being self-righteous na sabihin natin napakabait natin, perfect tayo, hindi tayo nagkakamali, hindi tayo nagkakasala, 'di ba? Pero dahil sa holy yung Panginoon, nakikita natin hindi pala sapat yung kabutihan na ginagawa mo dahil kailangan mo ng biyaya ng Panginoon. Point number two, God's holiness calls us to worship. 'Di ba? The seraphim declared, "Holy, holy, holy." So worship po is the natural response to God's holiness. Dapat ganun. Dahil alam mo, banal ang Diyos, tayo na kanyang mga nilikha, di ba? We are creations of God. Dapat ang natural response natin is to worship the Lord. Di ba? Lagi nating sinasabi, seek ye first the kingdom of God and all these things shall be added unto you. Put God first. Pero minsan kapag Sunday, hindi natin napuput God first si Lord, 'di ba? Hindi tayo nakakapag-devotion, hindi tayo nakakapag-pray, even nakaka-attend ng Bible study. So dapat tayo, being creation by God, kung naunawaan mo na banal ang Diyos, siya yung creator mo, ang natural response natin is to worship the Lord. At sabi ng John chapter 4 verse 24, we should worship God in spirit and in truth. 'Di ba? Ayan, sabi dito ang Diyos ay espiritu at ang mga sumasamba sa Kanya ay dapat siyang sambahin saan? Sa Espiritu at sa katotohanan. So we worship the Lord in spirit kasi He is in spirit. Hindi natin kailangan ng mga images, ng mga pictures to worship God kasi He is in spirit. 'Di ba? At sa katotohanan, in truth, sa pamamagitan ng salita ng ating Panginoon. Kaya nga nag-aaral tayo ng Word of God. Amen. Sabi ng Isaiah chapter 6 verses 1 to 4, Noong taon na mamatay si Haring Ozias, nakita ko si Yahweh na nakaupo sa isang napakataas na trono. Ang laylayan ng kanyang kasuotan ay nakalatag sa buong templo. Ganun yung glory ng Lord, di ba? May mga seraphim sa kanyang ulunan at ang bawat isa ay may anim na pakpak. Dalawa ang nakatakip sa mukha, dalawa sa mga paa at dalawa ang ginagamit sa paglipad. Sinasabi nila sa isa't isa ang ganito, Banal, banal, banal si Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Ang buong daigdig ay puspos ng kanyang kaluwalhatian. Sa lakas ng kanilang tinig ay nayanig ang mga pundasyon ng templo at ang loob nito ay napuno ng usok. Amen. Yung glory ng Lord na reveal kay Isaiah. Nakita niya na even the angels of God, the seraphim, they are worshiping God. Di ba alam natin na they are higher being compared to us kasi tao po tayo. The angels of God, they are immortals. They have powers, di ba? And they are worshiping the Lord, di ba? Holy, holy, holy. Yan. Ang tunay na worship ay hindi lang kanta. Hindi lang po ito ritual. Kundi ito po ay buhay na surrendered kay Christ dahil siya ay holy. Yan, meron nga akong nakakausap lately. Ako'y nababurden din sa kanyang experience sa kanyang church. Kasi nga syempre, leader siya ng simbahan, nag-expect siya na yung mga members ng church, mga leaders ng church, na pupursue din ng holiness. And it's also a challenge for us, na tayong mga mananampalataya ng Panginoon, tandaan natin we're set apart. Sabi ko nga, hindi tayo exempted sa mga temptations, sa mga ino-offer ng kaaway sa atin, lalo na mga believers po tayo, mga workers of God. Pero dapat pinipili pa rin natin na isurrender yung buhay natin sa Diyos. Hingin natin yung grasya ng Lord. Amen. Natulungan tayo ng Panginoon na mapagtagumpayan lahat ng mga pagsubok na ating kinakaharap. Point number 3 ko po, God's holiness transforms us to live holy lives. Ganda, no? Yung kabanalan pala ng Diyos, yung kagandahang loob ng Diyos, yung nature ng Lord din pala ang nagka-transform sa atin para makapamuhay tayo ng banal.
Kaya sabi ng 1 Peter 1:16, be holy because I am holy. Sino nagsalita niyan? Ang Panginoon. Sabi niya, banal ako, kaya magpakabanal kayo. Dahil ang Lord, all-knowing God, all-powerful God, kung sinabi na yan, syempre, hindi naman siya nagsisinungaling sa salita ng Diyos. Kaya rin natin na maging holy by the grace of the Lord. It is the holiness of God that will transform us to live holy lives. Yan. Diba? Sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Sabi rin ng Colossians chapter 3 verse 17, whatever you do it in the name of the Lord Jesus. Sa mga estudyante ko, lagi niyo yung nakikita sa last slide ng verse ko, di ba? Colossians chapter 3 verse 17. At ano man ang inyong gagawin, ano man ang inyong sasabihin, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Yesus at sa pamamagitan ni magpasalamat kayo sa Diyos Ama. Di ba, in everything that we do, in everything that we say daw, gawin natin in the name of Jesus. So, ibig sabihin, kapag talaga ang thinking natin ay gagawin natin para sa Panginoon, syempre, yung gagawin natin ay mga bagay na pleasing to God. Hindi ito tungkol sa pagiging perfect. Kasi sabi ko nga sa'yo, nasa flesh po tayo, di ba? Yung mind natin, kaya nga may renewing of mind. Kailangan mag-aral ng salita ng Diyos para mabago yung pag-iisip, parang gawin ng katawan yung kalooban ng Diyos, di ba? Kundi ito po ay tungkol sa pagiging transformed by the grace of God, by the Word of God. Sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, ng pag-ibig ng Diyos, dahil naunawaan mo kung gaano kadakila yung pag-ibig ng Diyos sa iyo, kung gaano ka kamahal ng Panginoon, 'di ba, natutulungan ka rin ng Lord to transform, na magbago. Ang holiness kasi ay bunga ng relationship kay Christ. Yan, directly proportional po yan. Kaya kung minsan nagkakasala tayo, nagkakamali tayo, baka may problema tayo sa relasyon kay Jesus. Baka hindi na si Jesus yung topmost priority natin. Maaring studies natin, di ba? Maaring trabaho natin, maaring boyfriend or girlfriend natin, pamilya natin, asawa, anak, 'di ba, kaibigan, bisyo, 'di ba? Isang hobby or interest na kinakahiligan natin. Kaya po nagsasacrifice ang ating holiness. Again, holiness ay bunga ng relationship kay Christ. Kung meron kang malalim na relasyon sa Panginoon, magagawa natin makapamuhay ng banal dahil ang Diyos na pinaglilingkuran po natin ay banal. Amen. Sa conclusion po natin tonight, God's holiness is both awe-inspiring and life-changing. Di ba yung kahanga-hanga, nakaka-inspire na ang Diyos ko pala ay banal, na alam ko nagkakamali ako, nagkakasala ko, pero may Diyos pala na ang nature niya ay holy talaga, natutulong sa akin para magbago ako, kaya life-changing. Kaya nga tinatawag tayong born again, bagong nilalang, the old has gone, the new has come, binago na tayo ng Lord. Dahil doon siya ay worthy of our worship. 'Di ba? Kung nga tayo hinahangaan natin yung mga influencers, mga vloggers, mga singers, mga artista, actors, actresses, 'di ba? The Lord is worth of our worship. The Lord is worth of our time. 'Di ba? Kung minsan takot tayo sa teachers natin, takot tayo sa boss natin, pero dapat tandaan natin, the Lord is worthy of our time. The Lord is worthy of our worship, of our obedience, of our submission. At tayo ay tinatawag ng Diyos na mamuhay ng holy lives. Not by our own strength, but by His grace working in us. Again, hindi natin ang kaya. Pag may nagsabi na kaya ko to, ako lang to, kayang-kaya ko to sa sarili ko, nako, tendency is magkakamali siya. Kailangan po natin ng biyaya ng Diyos. Kailangan natin na kumilos sa atin ang pag-ibig, ang biyaya ng Diyos. So, paano ko po ito ma-apply? Spend time in worship. Kasi habang nag-worship ka, even yung mga inawit natin kanina, 'di ba? Kung pinapakinggan natin yung lyrics, I stand in awe of you, asking praises to your name, worthy is the Lamb, 'di ba? We are acknowledging the holiness of God. Yung mga awitin, 'di ba? Sinasabi doon yung mga attributes ng Lord, yung nature ng Panginoon, yung kabanalan ng Panginoon. So mag-spend time ka in worshiping the Lord. Pwede ka makinig ng Christian song, sabayan mo, or ikaw mismo umawit ka sa Panginoon sa quiet time, sa room, 'di ba? Then guard your heart and mind. Choosing to live set apart for Christ. Lagi mong alalahanin ito na you're set apart. Hindi po porke na majority of the people ay ginagawa ito, yun na po yung tama, 'di ba? Kahit meron pong 1,000,000 na tao na gumagawa ng mali, piliin mo pa rin na gawin yung tama. You have to choose to live set apart for Christ. The old has gone, the new has come.
iba ka na, hiniwalay ka ng Panginoon, 'di ba? Sabi nga yung sand, handpick tayo ng Panginoon, pinili tayo ng Lord. So we have to guard our heart and our mind kasi yung heart po natin deceitful talaga 'yan. 'Di ba? Kailangan patuloy na magbabad tayo sa salita ng Diyos. Then let the grace of the Lord transform your daily actions. Slowly yan, hindi po yan instantly. Na nababago ka sa lahat ng ginagawa mo, sa work mo, sa studies mo, sa family mo, even to your ministry, sa mga kaibigan mo, 'di ba? Sa lahat ng ating ginagawa. 'Di ba? Nababago tayo dahil sa biyaya ng ating Panginoon. Ang challenge po sa atin tonight, dahil ang Diyos ay banal, mamuhay tayo sa kanyang biyaya at ipakita ang holiness ni Christ sa ating buhay araw-araw. Panginoon, salamat Panginoon Lord na patuloy na pinaalala niyo sa amin ang inyo pong nature na you're a holy God. And because are holy kami po na mga set apart, kami po na inyo po mga tinawag, sabi niyo po, be ye holy for I am holy. Lord, by your grace, alam namin na kami po ay mga banal na at sa mga oras na nagkakamali kami, nagkakasala kami, Panginoon, patuloy namin hinihingi ang inyo pong biyaya, ang inyo pong grasya. Patuloy po naming makita sa aming mga devotion, sa aming mga pag-aaral ninyo pong mga salita, ang lalim ng inyo pong pag-ibig sa bawat isa po sa amin. Not even sin can separate us from you, O Father God. Kaya Lord, ang dalangin ko, O Father God, na patuloy na lumago ang aming relasyon sa inyo. Patuloy ka naming isik, Panginoon God, magpurso kami ng holiness, matransform kami sa pamamagitan ng inyo pong biyaya at sa mga struggles na aming kinakaharap, naniniwala kami, natuturuan, tutulungan nyo kami. Kami po ay more than conquerors, Panginoon. Remember po namin na natapos na po ang lahat sa cross, Panginoon, 2,000 years ago. Doon po kami nag-start sa finish line. Kaya Lord, kami man din po magtatagumpay dito sa world. We honor you, Lord. We glorify you. In Jesus' name I pray. Amen.